Taghirap. Ang daming namamatay sa gutom. Ang iba naman ay namamatay dahil sa kinakain. Alam mo yun? Yung sa sobrang kadesperaduhan na ng mga tao ay kung ano-ano na lang ang kinakain. Kahit nakalalason ay sinusubukan para lamang malamnan ang kumakalam na tiyan. Sa panahong maswerte ka na kung makakakain ng isang beses sa isang araw, talagang mamamatay ang pihikan. Napakahirap man din makahanap ng matinong makakain. Ang mga hayop, gulay at halaman ay mabilis maubos dahil kinukulang ang supply. Halos lupa na lang talaga ang kinakain ng iba. Ang mga walang-wala at desperado, kumakain na ng patay na tao. Kahit yung mga papunta na sa pagkabulok. Hinuhugasan at pinakukuluan na lamang ng mabuti at pikit matang kinakain. Pero kalaunan ay pinagbawal din iyon dahil nakasasama sa kalusugan. Sa ganoong sitwasyon dumating sa aming lugar si Mitos. Isang lalaki na nagpakilala bilang isang manlalakbay na marami ng narating na lugar. Mga normal na bayan at probinsya, mga tirahan sa gitna ng karagatan, mga palasyo at kaharian na sa pantasya lamang matatagpuan at mga piitan at tapunan na mga nilalang na ni sa panaginip ay hindi mo na naising makaharap. Noong una ay halos walang maniwala sa kanyang mga kwento. Ang sabi ng mga matatanda at pinuno ng aming lugar, isa raw manggagantiyo si Mitos na magaling gumawa at maghabi ng kwento ukol sa kanyang mga kagilagilalas na pakikipagsapalaran. Huwag daw kaming maniniwala sa kanya dahil hinuhuli lamang niya ang aming kalooban upang mapagnakawan kami kapag siya ay nakatsyempo. Nahirapang makibagay sa amin si Mitos, pero nanatili siyang tahimik sa lahat ng mga akusasyon at panlilibak. Hanggang sa isang araw ay may napansin ang marami sa kanya. Yata't tumataba ang dayo. Taliwas sa gapatpat at butot balat na anyo naming lahat ay nangingibabaw ang pagdaragdag ng timbang ni Mitos. Kaya ang tanong, paano? May kinakain ba siya araw-araw? Oras-oras? Regular ang kanyang pagkain? At kung merong pagkain, saan galing? Saan niya nakukuha? At ang pinakamahalagang tanong, bakit hindi siya namamahagi? Easy, easy. Ang tatawa-tawa niyang sabi. Noon ay napalilibutan na siya ng mga taong bayan. Inuusisa kung bakit tila kay alwan ng kanyang pamumuhay kumpara naman sa amin. Isihin mo mama mo. Tugon ng punong mga ngaso na si Alban. Tingnan mo nga ang mukha mo. Halos wala ka ng leeg sa katabaan. Samantalang kami, malapit nang lumuwa ang mga mata dahil sa pagkabunguan. Tama. Susog naman ng kusinerong si Luan. Kusinerong kasing payat ng sandok na kanyang gamit. Sa pagkakaalam ko nga'y mahigit 50 taong gulang na siya, ngunit dahil sa kapayatan ay naghihiraman sila ng damit ng 5 taong gulang niyang anak. Ibahagi mo sa amin ang iyong mga huli o ikaw ang iluluto ko.
Dagdag pa nito bago tinaas ang bingaw-bingaw na itak. Lalong natawa si Mitos. Marahil ay naiisip na kahit pagkaisahan pa namin siya ay hindi namin siya makakaya. Sa payat at hina nga ba naman namin, baka kahit puno ng talong ay hindi namin mapatumba. Itinaas niya ang mga kamay bilang tanda ng pagsuko at, Sige, ibabahagi ko sa inyo. Ang kaso ay baka mabigla kayo. Natahimik ang lahat sa makahulugang wika ni Mitos. Nagkatinginan at ang ilan ay napaatras. Hindi man nga nagsasalita pero iisa ang nasa isipan. Isang bagay na hindi nawawala sa amin kahit na kami ay nagugutom ay ang pagpapakatao. Napakahalaga sa amin ng pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod. Mahal namin ang isa't isa kahit paminsan ay may iringan, lalo na sa pagbabahagian ng pagkain. Kaya naman hindi namin magagawa ang kung anumang posibilidad na tila ipinakakahulugan ni Mitos. Humakbang muli palapit si Alban. Itinaas ang baba at nagsalita. Huwag mong sabihing karne ng tao ang iyong kinakain. Napasinghap kaming lahat at lalong napaatras. Magugutom na lang kami pero hindi kami kakain ng tao. Kahit na iyong namatay sa gutom. Hindi namin pag-iinteresang kainin iyon at sa halip ay ililibing ng maayos. At isa pa ay bawal nga. Nanlaki naman ang mga mata ni Mitos. Lo, grabe naman. Tao agad. Tingnan nyo kaya muna bago ninyo i-judge. Muli, katahimikan. Nagkatinginan ang lahat. Iisa ang nasa isipan. Humarap si Alban. Sige nga, ipakita mo sa amin kung ano ang iyong kinakain. Ngumiti si Mitos at nanguna na pauwi sa kanyang bahay. May kalayuan mula sa aming mga dikit-dikit na kubol ang bahay ni Mitos. Siguro ay dahil sa hindi namin pagtanggap sa kanya kaya lumayo siya. At doon ko na pag-isip-isip na baka kaya hindi niya ibinabahagi sa amin ang kanyang pagkain ay dahil hindi namin siya tinanggap. Parang napahiya ako sa aming mga gawi. Itinakwil namin siya tapos nung nakita naming tila marami siyang kinakain ay inakusahan namin ng pagdaramot sa komunidad na hindi naman siya halos kabilang. Napakamot na lamang ako sa batok. Namalayan ko na lamang na papasok na kami sa isang bahagi ng bakuran ni Mitos na kung tawagin niya ay Katayan. Nawala ako sa pag-iisip nang pumasok sa ilong ko ang makabaliktad sikmurang amoy. Parang bulok na laman na may halong panis na dugo. Basta ewan, malansa na masakit sa tiyan. Kung kaya't napatanong ang lahat kung ano ba yun. Nilapitan ni Mitos ang isang lumang ref sa gilid ng pinakakusina. Ngiting-ngiti siya nang harapin kami. At matapos nun ay, handa na ba kayong makita ang pagkain ko? Umatras ako sa pinakadulo. Natatakot ako sa maaari kong makita. Ito ay walang iba kundi… Hindi ko na naintindihan ang sinabi niya dahil umulan ng sigawan nang mabuksan niya ang ref. Ang iba nga ay nagtakbuhan pa papalayo. Ako naman ay napaupo na lamang at hindi na makuha pang tumayo sa labis na pagkahindik.
Pero sa lahat ng iyon ay muling nangibabaw ang boses ni Mitos. Sandali lang! Sandali lang! Bakit ba hindi nyo ikonsidera muna ang pagkain nito? Kita nyo naman ang epekto sa akin Kayo na nga ang may sabi na halos wala na akong leeg. Ibig sabihin ay masustansya ito. At isa pa, halos kalahating taon ko na itong kinakain. Wala naman nangyayari sa akin. Buhay pa naman ako. Ano ba? Uy, makinig kayo. Makaraan ang ilang araw ay nakita na lang namin na nasa kusina na si Mitos. Katulong ni Luan sa paggagayat ng mga rekado para sa isang masarap na lutuin. Nabalitaan ko na lamang na tinanggap ng mga nakatatandang pinuno ang panukala ni Mitos ukol sa bagong pagkukunan ng pagkain. Siya ang naging halimbawa. Ang maganda niyang pangangatawan at malinaw na pag-iisip ay matibay na ebidensya na maaari ngang kainin ang pagkain niya, pero bago ang lahat ay kailangang ituro ni Mitos ang tamang paghahanda nito dahil meron iyong napakatinding kamandag. Una, hihiwain banda rito ani Mitos habang hawak ang ulo ng karne. Nakikita niyo ba ito? Ingatan ninyong mabuti iyan dahil nasa likod niya ng kamandag. Hihiwain natin dito tapos ganyan. Baliin niyo lang banda rito tapos hihilahin itong parang maliit na supot sabay yun, hila. Alam niyo ba na ang tatlo nito ay pwedeng lason sa isang kagaya nila? Ganyan ang ginagamit ko kapag namamana ako. Segundo lang ay tapos na sila. Manghang-mangha kaming lahat. Sa pagkakataong iyon ay wala nang pagkahindik sa katawan ko. Sa halip ay ibig ko nang matuto ng ginagawa niya. Gusto ko nang sumali sa pangangaso na ngayon ay pinamumunuan na nilang dalawa ni Alban. At ganun na nga ang nangyari. Naging isa ako sa mga mangangaso. Tuwing gabi ay kasama ako sa mga naglalagay ng kamandag sa sima ng pana. Nakakatuwa dahil kay rami naming nahuhuli. Hindi nagtagal at lahat kami ay hindi na nalalayo sa pangangatawan ni Mitos. Sumikip na ang aming mga damit. Sina Luan at ang kanyang anak ay hindi na naghihiraman ng damit. Si Alban ay nalaman kong singkit pala ang mga mata na dati ay halos lumuwa na. Lahat kami ay malaman na kung kaya't salamat kay Mitos. Bilang pasasalamat sa isang natatanging miyembro ng ating pamayanan, anang matandang pinuno. Ibig sana naming magdiwang ng Kapaskuhan sa taong ito. Nanlaki ang aking mga mata. Ang iba naman ay hindi napigilan ang mapasigaw sa labis na galak. Nagpalakpakan ang lahat at nagbunyi para kay Mitos. Gayon din ay nagdiwang ang lahat dahil makaraan ang halos isang dekada ay magdiriwang na kaming muli ng Kapaskuhan. Marami tayong pagkain kaya marami tayong maihahanda, sabi ng iba. Oo nga, ang lahat ay salamat kay Mitos. Siya ang nagbahagi sa atin ng kaalaman at kakayahan. Dagdag pa ng ilan. Ano pang hinihintay natin? Ani Alban. Halina't mga aso nang mas marami tayong maihanda sa Pasko hanggang sa bagong taon. At nagsigawan na kaming lahat at naghanda para sa pagtungo sa gubat. Noon naman ay maaga pa pero ika nga ay daig ng maagap ang masipag. Habang papakalat na ang dilim ay kanya-kanyang usapan ang lahat kung ano ba ang masarap na ihahanda sa Pasko.
Lechon kaya? Kadiri naman yun, buong buo. Eh di lechon belly na lang, irorolyo yun di ba? Oo nga, hindi gaano nakakadiri. Oh, sige, yun na lang. Subukan kaya nating magmetsado. Eh kailangan natin na maraming kalamansi kapag ganun. Natahimik kami nang mabanggit ang kalamansi. Pagkatapos ay napahagalpak ng tawa. Ilang saglit lang ay pinatahimik na kami ni na Alban. May kaluskos daw at tila papalapit. Aswang! Aswang! Sigaw ni Luan. Naging alerto kaming lahat at hinanap kung nasaan ang aswang na kanyang sinasabi. At mula nga sa bandang kanluran ay bumulusok ang isang malaking lalaki na may nguso ng isang lobo. Nakapangingilabot ang itsura, atungal at amoy nito. Ngunit hindi kami nagpasindak. Nagtulong-tulong kami upang mapabagsak ang nilalang ng dilim, ngunit ang ikinagulat namin ay hindi pala ito nag-iisa. Mula sa kung saan-saang direksyon ay sinalakay kami ng mga aswang na may nguso ng lobo. Sa mga sumunod na sandali ay binalot ng hindik na sigawan ang dapat sana ay masaya naming pangangaso. Sa pagkakataong iyon, tila ba kami ang naging biktima ng mga aswang na nangangaso rin, ngunit hindi pa rin kami nagpatalo. Lalo na sina Alban at Mitos. Sila ang nanguna sa pakikipagtunggalian sa mas malalakas naming kalaban at ako bilang isa sa mga namamana ay naglagay ng kamandag sa mga palaso at pinatama sa mga aswang na aking mamamataan. Nakakaabante at nakapanlalaban pa rin ang aking mga natatamaan. Binabali lamang nila ang mga palaso at galit na sumusugod. Ngunit segundo lamang ay napapaluhod ang mga ito pagkatapos manghihina saka mangingisay. Iyon ay dahil sa ang kamandag ng tatlong aswang ay kayang magpabagsak ng isang aswang. Bawat armas namin, palaso, itak o bala ng baril ay nakukulapulan ng kamandag ng aswang, kung kaya't sa kanilang pagsugod pa lamang sa amin ay nahulog na sila sa aming bitag. Ayos ito! Marami tayong maihahanda sa Pasko! Sigaw ni Mitos. Oo nga, abot ito hanggang bagong taon! Sagot naman ni Alban sabay taga sa ulo ng naghihingalong aswang sa kanyang harapan. Baka nga hanggang sa piyesta pa sa Hunyo ay umabot ang mga ito eh. Sabi pa ni Luan. Napuno ng halakhakan ang kagubatan. Ang sigaw ng mga aswang ay unti-unting nilamon ng aming kagalakan. Pagsapit ng bisperas ng Pasko ay pare-pareho kaming nadismaya sa kinahinatnan ng marinade ni Luan. Hindi pala pwedeng ibabad ng matagal sa kalamansi ang karne ng aswang. Nalusaw kasi iyon at naging maitim. Pagkatapos, naging mabantot na likido na lamang. Kung kaya't na pa, sayang naman, si Luan. Sabi na nga kasing hindi match ang aswang at kalamansi. Ayan tuloy. Ay, hayaan mo na. Mabuti nga't 1 kilo lang yan. Tinesting lang naman eh. Marami pa namang karne rito. Yung minamarinade para sa menudo,
Iluto na at baka malusaw rin sa kalamansi yun. Tuloy ang Pasko. Sayang ang 1 kilo ng karne pero gaya nga ng sabi ng iba, napakarami pa naming karneng aswang. Ang iba ay nasa ref pa at hindi pa natatanggalan ng balahibo. Kukuha pa sana ako ng karne sa ref nang makarinig ako ng malakas na sigawan. Aswang! Aswang! Dali-dali akong lumabas at nakita ko ang pagdidilim ng papawirin dahil sa sanlaksang pagsugod ng mga aswang. Ngunit imbes na mangamba ay nanabik ako. Iisa ang nasa isip naming lahat. Tama. May pagkain na naman ulit. Sumigaw sa Galaxy Mitos at ang daming handa nito! Maligayang Pasko sa ating lahat!